So, mga inday, mag-story time daw ta ngayong weeks na to mga inday, no? So, umpisahan ko ang aking story time sa buhay ko na lang mga inday. Kaysa story ko time ko yung buhay ng iba. Kaya hindi naman ako masyadong literal na chismosa mga inday, no? So, i-share ko na lang sa inyong buhay ko, no? Ganito ang aking buhay mga inday. Galing ako sa Mindanao, naglayas ako kasi sobrang akong ambisyosa mga inday. Sa kagustuhan kong baguhin yung buhay ko, ng shortcutin ba? Shortcut. Hindi ako nag-aral at nagpunta na ako ng Maynila kasi doon ko nakikita yung future ko. So ngayon mga inday, naglayas ako kahit hindi kagustuhan ng magulang ko. Lumayas talaga ako mga inday. Hindi talaga ako mapigilan. Sa sobrang kahirapan nga sa amin, no, naglayas ako dahil doon ko talaga nakita ko yung future ko sa Maynila kasi akala ko talagang Maynila ay magandang maganda talaga sa mga inday sa imagination ko. So ngayon, sa madaling salita, sumama ako sa recruiter, pumunta ako ng Maynila. So nagalit yung tatay ko, parang tinakwil ako ng slightly lang naman. Sabi sa akin, kung pupunta ka hindi ka makikinig, ikaw nang bahala sa future mo. So ibig sabihin ng mga inday, hindi sila mangingialam sa buhay ko. Ako nang bahala sa kinabukasan ko. So hindi talaga ako napigilan at sumama ako sa recruiter mga inday. Alam nyo ba mga inday ko, anong edad ko noon? 14 years old. So nakarating ako ng Maynila mga inday. So una kong trabaho ay nani. Wala naman tayong mapasukan wala man tayong natapos. So nagtrabaho ako ng isang yaya. So pag ganun-ganun lang, tindera, yaya, ganun akong trabaho ko mga inday. Pero sa madaling salita mga inday, ay ganun yung naging buhay ko sa Maynila ng ilang taon. Hanggang sa natagpuan ko yung aking naging asawa. No? Sa unang asawa ko. So ngayon, nakita ko nga siya, sa sobrang nga tayo piso sa marami nang liligaw sa akin mga inday, kahit ganito yung mukha ng inday ninyo mga inday, no? Marami yung ligaw sa akin. Kaso lang, hindi ko nakita yung future eh. Dahil makasing edad ko din eh. Hindi ako talaga mahilig sa kasing edad ko inday, kaya nakita kong pareho lang kami ng ugali. So ngayon, nakita ko sa asawa ko ngayon. Nung ligawan niya ako, so at saka nakaibigan ko yung kapatid niya, so nakita ko man ay malawak yung bundok nila. So, lumapad agad ng imagination ko mga inday. Kahit mag-farming kami dito, malapad man lupa. Yun pala hindi sa kanila mga inday. At saka, sabi niya, nung niligawan niya ako, pupunta doon sa Korea. Siyempre, Korea ako eh. Korea man inday. So, ang utak ko kaagad mga advance man ang utak ko mga inday. Kaya, mukha nga tayo mga inday. Ambisyosa nga tayo mga inday. Tapos ako yung ambisyosa na magaling akong humawak ng pera. No, bata pa lang ako, magaling na talaga akong mahawak ng pera. Hindi ako pala gastador, hindi din ako pala luho. No. So, naisip ko na pag ito naging asawa ko at magpunta siya ng Korea, tapos may bundok pa sila mga inday, so marami akong magagawa, no. Pwede kami magpatanim ng kamuti sa bundok. O kaya yung mga sahod niya, padala sa akin, ipunin ko, magpundar kami, bibili kami ng kung ano-anong pwede naming maging negosyo. Yun agad ang nasa utak ng inday. So, hindi ko na pinatagal yung mga inday. Sinagot ko na kaagad siya mga inday. Ako ay siguro 16 years old na to. 17 ako nung naging kami. So, mga inday. So, naging kami nga mga inday. No. Hanggang sa nagsama kami mga inday. So, i-continue ko na lang siguro to sa sunod na episode. Kay story time nga ito eh. Story love. Hindi ko alam kung life story ba to o love story.